Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So, talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So, isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun, kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
standout performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious
ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. The news that you were following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gaming ito ng Miyerkules, February 25, 2026. Sa ating pong headlines, paggunita sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, pangkalatang mapayapa ayon sa PNP. 18 nagpakilalang dating Marines ipatatawag sa Senado, iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee. Koneksyon ng mga Duterte sa drug syndicate malalantad daw po sa impeachment hearings laban kay VP Sara ayon kay dating Senador Trillanes. Senador Bato de la Rosa nahaharap sa ethics complaint dahil naman sa patuloy na pagliban. Bulacan Governor Daniel Fernando pinabulaan na ng road rage sa NLEX. Nasangkot ang kanyang convoy at isa sa presidential son. 3 pang luxury cars na mag-asawang Diskaya matagumpay na naisubasta. Minimum na sweldo ng mga magagawa sa Davao Region, aba, tataas daw ho simula sa buwan ng Marso. Sa TNT Global News, birth rate ng South Korea bahagyang tumaas nitong 2025 ayon sa Ministry of Data and Statistics. Sports, NU Lady Bullpups pinatao ang Ateneo sa UAP Girls Basketball. Sa TNT Showbiz, Liza Soberano invited sa 53rd Annie Awards bilang stage presenter. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, idineklarang pangkalatang mapayapa ng Philippine National Police ang pagunita sa ika-4 anibersaryo ng People Power Revolution ngayong pong araw na ito, February 25. Ito po ay sa kabila ng napareport na 7 pulis ang nasugatan matapos ang nangyaring girian kontra sa mga militanteng rallyista sa bahagi naman ng EDSA Ortigas kanina po yung tanghali. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi naman nakaapekto na sabing insidente sa kabuang seguridad ng aktibidad ngayong araw na ito. Sa assessment nga ho ni Nartates hanggang alas 6 kaninang gabi, naging matagumpay at mapayapa ang pagtatapos ng anibersaryo at ng trillion peso March 3 nang walang naitalang anumang major untoward incident. Mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Ito po binigyan diin ng Malacanang kaugnay ng EDSA 40 na nilahukan ng maraming sektor sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalagang kilalanin ang katapangan at katatagan ng mga Pilipino nang maganap ang mapayapang revolusyon noong taong 1986.
Marines. Inihayag ng Malacanang na hindi kailanman mabubura ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Samantala, pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling gawing special non-working holiday ang February 25 para sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nabahira naman ang tensyon ang komemorasyon sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong pong araw na ito. Ito'y matapos makalusot ang iba't ibang militanteng grupo diyan po sa may kahabaan ng Ortigas Avenue na idineklara ng mga otoridad na bill na no rally zone. Ayon po kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, nauwi sa Girian, Iringan at Paluan ang sitwasyon ng harangin ho ng mga pulis. Ang truck ng mga militanteng grupo na pilit nilang idinidiretso sa bahagi ng Ortigas. Pinili pa niya ng pulisya na bigyan ng palugit ang mga grupo bago ang tuluyang pag-disperse sa kanila bago mag-alas 5:30 ng hapon. Kinumpirma rin ng general na 7 ang naitalang nasugatan sa panig ho ng pulisya. Kabilang po ang isang pulis na isinugod sa ospital matapos siyang mapalo sa ulo. Except of course may napukpok po tayong isang member ng RMFB natin at may 6 na sugatan po tayo na pulis kasi nagkagirian po kanina dahil itinulak po ng mga rallyista na nagmamarcha yung mga pulis natin. Dagdag pa ni General Abirin, 2 rallyista na nasa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad at nakadagdang kasuhan dahil po sa nangyaring tensyon. Yes, may 2 po tayong inaresto dahil nga po sa pananakit nila sa ating kapulisan. Although ang instruction natin kanina is we will observe maximum tolerance. And we have done that. We have observed maximum tolerance. However, it came to a point na sinaktan na yung pulis natin. Andun yung isa ngayon sa hospital at tinatahi yung ulo niya. Mag-i-x-ray po kung may damage po yung skull na. So, yan po mga kaibigan, si NCRPO Director Major General Anthony Abirin. Mahigpit naman ang naging seguridad sa paligid ng Malacanang ngayong araw kasabay po ng paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nag-deploy ng mga tauhan ng NCRPO katuwang ang Bureau of Fire Protection at iba pang force multipliers upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar. Ayon sa pulisya, may ilang grupo na unang naglunsad ng kilos protesta sa Plaza Lacson sa Santa Cruz bago tumulak patungo sa EDSA People Power Monument para sa kanilang programa. Nakapwesto rin kanina ang mga pulis mula Mendiola, Ayala Bridge, Arlegui hanggang sa Nagtahan upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng aktibidad. TNT Tomorrow's News Tonight. Nanawagan naman ang organizers ng trillion peso March 3 na buwagin ng political dynasty ngayon pong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Idinimpo ng grupo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ang huling Marcos sa Malacanang at hindi rin dapat makapasok si Vice President Sara Duterte sa palasyo. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. ang patuloy na kahalagahan ng EDSA. Walaan niyang puwang sa demokrasya ng bansa ang dynasty, lalo na sa mga Marcos at mga Duterte. Nagpanidi hindi lamang isang rally ang trillion peso March 3 kundi pangako na talikuran ng korupsyon, mga political dynasty at lahat ng kasamaan ng parehong mga administrasyon. Ipatatawag naman ng Senado ang 18 nagpakilalang tauhan o dating tauhan ng Philippine Marines na lumantad at nagsabing nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa mga politiko
mula sa kickback ng maanumalyang flood control projects. Yan ang tiniyak ni Senador Panfilo Ping Lacson na siyang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, kailangan nilang matiyak ang kredibilidad ng source at reliability ng impormasyon dahil una pa lamang ay duda na siya sa mga ito. Dagdag pa ng Senador, may halong politika at umano'y destabilisasyon ang nangyaring conference na itinapat pa sa confirmation of charges ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is a strength. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Yan po ang bahagi na pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, lousy script na hindi pang award-winning. Ganyan po isinilarawan ng Malacanang ang paglantad ng 18 nagpakilalang dating Marines na nagsabing nagatid umano sila ng mali-malitang pera kay Pangulong BBM. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi malinis ang pagkakagawa ng script, kaya halata ang kasinungalingan. Kaya naman ang tanong ng palasyo, sino kaya ang nasa likod nito? Ayon pa kay Castro, dapat ding alamin ay kung sino ang may-ari ng sakyang sumundo sa naturang mga individual pagkatapos ng kanilang idinaos na press conference. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. Samantala naman, kaugnay po nito ay tumanggi namang magkomento si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III sa usapin dahil naman sa hindi umano siya sigurado kung kayang panindigan at patunayan ang bagay na ito. Nabanggit ang pangalan ni Torre sa affidavit ng 18 Marines na present umano sa isang meeting sa Bel Air. Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan Di ba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Yan po mga kaibigan na magkasunod pong pahayag ni na Palace Press Officer Yusek Claire Castro at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Bahagi ng destabilization plot ang paglantad ng isang grupo ng mga nagpakilalang sundalo na naghatid umano ng mali-malitang pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, ipinahayag ni Senador Antonio Trillanes IV na malinaw ang motibo ng kanilang handler na si Attorney Levy Baligod na udyokan ang mga tao para magalit sa gobyerno. Gayunman, sinabi ng dating mambabatas na bigo at palpak ang misyon ni Baligod. Binigyan din ni Trillanes na ang naturang diskarte ay konektado din sa ongoing proceedings ng ICC laban kay dating Pangulong Digong at sa nakatakdang pagdinig ng Kongreso sa impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. It's clearly a part of a destabilization plot at para din madungisan yung integrity ng ICC process sa The Hague at
para na rin ma-preempt yung impeachment next week ni Sara Duterte. Kasi maliwanag kung sino nakikinabang dito sa mga galawang ito. Si Senador Antonio Trillanes. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, hindi lamang ang mga personalidad sa Pilipinas na idinawit ni na Attorney Levy Barigod at ng 18 Marines ang posibleng magkaso laban sa kanila, kundi pati na rin ang mga investigador ng International Criminal Court. Ito po ang naging babala naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Makarangit ang ginyang umano'y pagtanggap ng dolyares mula kay Zaldico at ang paratang na ginagastusan umano nito ang mga ICC judge at mga investigador. Ang po kay Trillanes, walang katotohanan ang naturang mga paratang, kaya handa siyang kasuhan sina Baligod ng cyber libel. Subalit bukod sa cyber libel, maaari din maharap sa kasong obstruction of justice ang mga ito dalaman sa kanilang paglamag sa ilalim ng Rome Statute. Dahil dyan, doon sa ginawa nilang in-expose nila yung mga pangalan, pati yung mga testigo, ito po ay violation ng Article 17 ng Rome Statute at ito po, malamang sa malamang ay kakasuhan sila ng obstruction of justice kasi nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga ICC investigators at higit sa lahat yung mga testigo. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala, kumpiyansa naman si dating Senador Antonio Trillanes IV na mako-convict ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, diretsahang sinabi ng dating mambabatas na bago pa mag-issue ng warrant of arrest ang ICC, matibay at kumpleto na ang natipo ng mga ebidensya laban sa dating presidente. Minaliit din ni Trillanes ang kakayahan ni Atty. Nicholas Kaufman na isalba ang kanilang kliyente sa napipintong conviction. Bago pa lang sila mag-i-issue ng warrant of arrest, kumpleto na ang kanilang ebidensya, certainty of conviction. Kaya hindi yan sila basta-basta mag-i-issue lang. Yung probable cause na tinatawag, yung pinakamababang threshold ng evidence, hindi po, certainty of conviction sa kanila. Kaya pag nag-issue sila ng warrant, kagaya ng nangyari kay Digong, sabihin nun, kompleto na. Kaya kita nyo yung sa presentation nila, very professional, evidence-based. Samantala yung abogado ni Digong, tama, di ba? Panglilihis. So, kaya ano po tayo, kumpiyansa tayong conviction ng tuloy niyan. Muli si Senador Antonio Trillanes. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, malalantad daw po sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ang matagal nang hinala tungkol sa koneksyon ng kanilang pamilya sa sindikato ng droga. Ito pong tasang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam ng programang Damdaming Bayan. Ayon po kay Trillanes, isang drug lord na nagngangalang Michael Yang ang di umano'y kasosyo o business partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ineg po ng dating senador na mabubuking ang koneksyon ng mga Duterte sa sindikato ng droga kapag nabuksan sa impeachment ng bank records ni VP Sara Duterte. Yung palang mga patayan na yun, peke lang, panakot lang sa lipunan, kung hindi, dahil meron siyang sariling partner na drug lord, si Michael Yang, na ngayon, nung napatay na nila yung mga kompetensya nila, sila na ang nakapagsolo ng illegal drug trade. At lalabas yan, lakay Deo, dito sa impeachment ni Sara Duterte. Wow. Pag nilabas na yung bank accounts, makikita nila yung koneksyon, yung pasok ng pera na dividendo ng illegal drug trade sa pamilya Duterte. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala, kumbinsido naman si Navotas Representative Toby Chanco na may basbas ni later Representative at dating House Speaker Martin Romualdez ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chanco, hindi niya
hindi niya pinaniniwalaang mag-e-endorso si Deputy Speaker Paulo Ortega V ng naturang reklamo ng hindi kumukonsulta kay Romualdez na Pangulo ng Partidong Lakas CMD. Dagdag nito, masyadong malaking usapin ang impeachment para isulong ng walang go signal ng leader ng partido. Iginit pa niya na batid ni Romualdez na maaaring siyang managot sa mga isyong may kaugnayan sa flood control project sakaling manalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Nanawagan naman si Chanco sa liderato ng Kamara na tiyaking magiging patas ang proseso ng impeachment complaint tulad ng naging pagtalakay sa mga reklamong inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, binuweltahan ng Malacanang ng Makabayan Block ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na pong sabihing kumita sila sa pagsusulong ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kina co-chair Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, desperadong hakbang daw po ito para mailihis ang atensyon ng publiko. Dagdag pa nila ay tinapat ang timing ng propaganda sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo at sa napipintong pagdinig sa impeachment ni VP Sara. Anya target ito ang Makabayan at ang iba pang mambabatas na aktibong nakiisa sa mga pagdinig ng Quadcom noong 19th Congress. Una na rin tinanggi ng palasyo ang sinabi ng mga nagpakilalang ex-Marines na muli nagdala sila ng male-maleta. Male-maletang pera. Nakita ka na ba ng male-maletang pera? Yun lang ako nakakita ng mali-maletang pera. Sa bahay daw ni Pangulong BBM. Hindi ko nga nakita yung yung maleta yung pera sa loob ng maleta. Mali-maleta lang. Mali-maleta lang. At dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, karapatan naman ni Vice President Sara Duterte na hindi sumipot sa gagawing hearing ng House Justice Committee sa 4 na inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng komite, igagalang nila kung hindi dadalo sa pagdinig ang pangalawang Pangulo dahil karapatan niya ito at ipaiiral lang niya ang waiver. Ito po'y matapos na itakda sa susunod na linggo ang pagsisimula ng hearing para tukuyin ang sufficiency in form and substance ng mga reklamo laban kay VP Sara. Kumpara sa hearing sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, itinaya ni Luistro na mas mahaba ang magiging pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Luistro, i-consolidate ang 4 na impeachment complaints sa isang impeachment proceedings at ang physical consolidation ay malalaman kung may batayan ng probable cause. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Batangas Representative Jervil Luistro. And even the respondent. Let us advance again to our beloved countrymen, no? Palagi tayong tinatanong, paano po kung hindi sumipot ang respondent? Paano po kung hindi dumating sa hearing ang Vice President? Again, her presence in the hearing is part of her right to due process. So whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Kung hindi siya darating dun sa hearing, it will be interpreted merely as her waiver of her right to be present during the hearing. After our hearing proper, step 5 tayo. The justice members will be voting on the determination of probable cause. The required vote is majority of all the members of the Justice Committee. Si House Justice Committee Chair Jervil Luistro. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito ng Wednesday, Pilipinas ang oras sa alas 9:36 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabog sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa Meralco, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa Gilas So, talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So, isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun, kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng Gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo.
dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang iyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Update po tayo sa nangyari pong sunog dyan po sa may Cabildo Street. Malapit din po yan sa may Magallanes Street sa may Intramuros, Maynila. Ating alamin po kung gaano nga ba kalawak yung pong sunog na yan sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche, kumusta na dyan? Nakay Ray at Kisses, as of this time, hindi pa rin kontrolado itong sunog na sumiklaba na umabot sa ika-4 na alarma dito sa may Cabildo Street, Intramuros, lungsod ng Maynila. At yung sa aking likuran ngayon, ito makikita nyo yung mga nasunugan ng mga residente. At alamin na natin yung assessment ngayon. Ang Director ng Manila Department of Social Welfare na si Mr. J. De La Puente. Sir J, live po tayo sa DZRH Worldwide. Kasama si Ray Sibayan at Kisses Habson. Ano na ang assessment? Ilan po talaga ang apektado nitong sa mga nasunugan? Sa kasalukuyan, no, as of 9:40 ng gabi ngayon, meron tayong validated na 401 families, no? At as you can see, sa likuran ko, na ongoing yung validation namin, pero hindi na siya ganun karami. Kumpara kanina, medyo mahaba eh. Pero nakaupo naman lahat sila, nag-provide kami ng silya para walang nakatayo. So ano po ang initial, ang bilis nyo wala pang nandito agad kayo. Ano po ang initial na tulong natin para sa kanila? Medyo marami-rami din itong pamilya. Unang-una, tama yun, no? Talagang mabilis kami kasi gusto ni Yorme, bilis kilos, lahat. Nakahanda na yung Delpan Evacuation Center namin. Naka-ready na yung mga sleeping kits namin doon para meron sila magamit pantulog nila pagka doon sila tutuloy ngayon. At magpapakain tayo. Nakapagpakain na tayo kanina ng hot meals. Pero mamaya, papalmusal ulit tayo. Tanghalian, hapunan, tuloy-tuloy yun. So may mga nakikita kong mga bata, meron ding mga vulnerable, mga senior citizen. Ano po yung, meron po ba tayong mga naka-ready na mga gamot, vitamins? Meron po yan. Sa mga bata. Nagre-ready na rin po ang Manila Health Department natin. At anytime, maglalagay na rin po ng table yan dito sa Delpan Evacuation Center para maatinan yung mga concern sa kalusugan ng mga nakatatanda nating kababayan, lalo na yung mga minor de edad o yung mga bata. May reported na meron daw isang senior na namatay. Yung isa kong bata. Konturbado po ba ito, sir? Yung senior, kinumpirma sa akin ng district chief ko kanina, kausap ko, na merong ang inatake na isang 64 years old. Babae ba ito? Babae. Oo. How about doon sa isang bata na sinasabi na? Yun ang pinabeberifika natin. So, ano po ngayon ang panawagan po ninyo dito sa ating mga kababayan, lalo sa mga nasulugan? Siyempre, panawagan ko, mag-iingat tayo, lalo ngayon, Marso na naman, pag-init, at hindi natin maiwasan minsan yung ganitong pangyayari. Pero kung hanggat maaari, bantayan natin yung mga ginagamit natin na kuryente, bantayan din natin pag malasakitan natin yung kapitbahay natin, kung may nakikita tayo hindi tama, baka pag mula ng sunog, kailangan maging alerto tayo.
At confirm po ba sir na yung isa kanina ay kinuyog ng mga residente dahil yun po ang dahilan. Ang sinasabi pa dito kalalaya lang ng bubugbugin sana itong mga residente. Base nga doon sa report, kausap ko si Kapitan Tamboli ngayon dito, merong araw na muntik ng kuyugin kanina, pero buti maaga pa mga kapulisan natin at napigilan yung mga ganung pangyayari. So hindi pa naman na sure kung siya talaga yung siyempre, may proseso naman tayo alamin pa natin kung ano talaga yung tunay na nangyari. Okay, maraming salamat. Salamat, pare. Thank you very much. Yan, si Jay de la Puente Pieces at Ray, itong ang MDSW Director ng Maynila. Noche, yes, yung mga nasunog ba, puro puro kabahayan lang, walang nadamay na establishmento sa loob ng Intramuros? Puro po to, karamihan dito mga light materials. Yes, sir. Light materials po. Opo, wala pong nadamay dyan na yung historical building, wala naman. Wala pa naman pong reported, pero kasi ang lumalabas sa report, halos lahat puro light materials. Oo, ayan. So kahit paano na-save yung ibang mga lugar dyan na talagang nasa kasaysayan na ng Intramuros, Oho. At hanggang ngayon naman marami pa tayong bombero dito. Opo. Nakaantabay sila at inaapula pa, minamapping maigi. So ito pong mga residente, sir, saan po natin dadalhin po itong mga ito? Samantala, dadalhin ko muna sila dito sa Delpan Evacuation Center namin, kung saan meron dong tubig, may kuryente, at nakaready na rin yung mga tao namin doon sa bawat kwarto nila. At yung iba naman siguro na may mga malapit na kamag-anak dito, tutuloy muna sa mga kamag-anak nila, since na yung iba nakapag-validate na sila. Ayun na. So, ano po ba ang classification nito sa informal or residential? Ano po to? Residential to. Na light materials. At nakita naman natin lahat halos totally damaged. Opo. Sila ho ba bibisitahin din ho ni Yorme? Ito mga nasunugan. Panigurado ho yan. Opo. Bukas, baka mamaya lang madaling araw. Nandiyan na si Yorme. Yan. Salamat, sir. And kahit paano, malaking bagay yung presensya po ng Manila LGU dyan po sa naturang lugar. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Thank you so much. Thank you. Okay, maraming salamat, Sir Jay, ang Director ng MDSW. At batay din sa assessment ng Bureau of Fire Protection na kay Ray at Pieces, nasa 1.5 million pesos ang kabuang halaga ng nilamon ng apoy ng mga ari-ari. So may namatay, pero yung namatay, atake sa puso ba yun? Yung senior citizen? Yun ang kinonfirm sa atin na isa yung nasawi at sa kasagsagan kanina ng sunog. Yun ay dinala sa ospital, ngunit binawian ng buhay at batay nga dito kay Sir Jay de la Puente, ito ay inatake. Meron pang kinukonfirm na isa, bata? Meron pa isang bata na pero hindi pa kumpirmado ng mga sitente na naiwanan sa loob ng bahay. Ipinag-lockdown ng nanay yung bahay. Tapos bakit papadlock? Yun. So yun ang hindi pa na-kumpirma ng Bureau of Fire Protection dahil sa ngayon napakadilim itong lugar, walang kuryente. At yung binabanggit mo kanina lakay rin ng bahay Chinoy, ng museum, buti na lang at hindi nadamay. Malaki yung firewall, medyo malapad, pataas, kaya hindi nakatawid sa gilid. Pero dumikit talaga yung apoy dahil naubusan kanina ng tubig yung mga fire trucks na rumisponde. At nagiging problema din dito kanina lakay Ray, meron isang fire volunteers group na lumapit sa atin na isa din sa nagiging problema nila, pag hindi tropa, hindi sila nagpapasali ng tubig. Ng mga fire truck, yung mga naubusan kanina, siyempre, di ba dapat tulong-tulong? Oo, pero dapat tulong-tulong sa kaunlaran? Pag hindi tropa, hindi raw sila talaga ganun, tropa-tropa? Oo. Dapat mawala yung ganyang kaisipan. Sino yung nagsabi sa inyo yan? Fire volunteer? Fire volunteer sa group. Halimbawa, kung nasa unahan mo, hindi pwede yun. hindi ka dikit. Mali naman yun. Mali. Hindi ka magbibigay ng tubig. Yun ang sinabi sa atin kanina ng isang fire volunteer. Salamat, Noche, at mabuhay ka.
Ayan, yun ang ating report kaugnay na dito sa sunog na umabot sa ikaapat na alarma at inihintay natin kung tuluyan na maapula na sa mga oras na ito. Aritza 27, nagkika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ayaw na sanang patula ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang issue ng tungkol sa di umano'y kaso ng road rage sa NLEX noong weekend. Gayunpaman, sinabi ng gobernador na kailangan niya nang magsalita upang pabulaanan ng mga kumakalat na impormasyon, lalo na sa social media. Ginawa ni Fernando ang pahayag matapos na mapaulat na hinarang at hinaras umano ng kanyang security convoy ang isang SUV na ang sakay ay di umano'y anak na lalaki ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa pagtanggi ng Malacanang na magkaroon ng road rage incident, sa naturang pagkakataon binigyan din po ng opisyal na hindi o na mali ang nakarating na impormasyon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Fernando, hindi totoo ang report na parang hari ang kanyang convoy sa tuwing dumadaan sa NLEX. Ipinahayag din ng gobernador na sakaling may magharap ng reklamo, handa siyang sagutin ito sa tamang forum, bagamat naniniwala siya na ito ay may bahid lamang ng politika. Samantala naman, inihain po ng grupong Huwag Kang Kukurap. Huwag kang kukurap. Hindi ako kumukurap. Dapat nakamata. Joke lang. Na kinabilangan po ni dating Finance Undersecretary Cielo Magno ang reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa hindi nito pagpasok sa trabaho sa Senado. Ayon po kay Magno, pagtalikod umano sa sinumpang tungkulin ng hindi pagpasok sa trabaho ni Senador Bato na umabot na sa halos 4 na buwan. Katwiran ng grupo, hindi gumagalaw ang komite ni Senador Bato dahil naman sa hindi daw siya pumapasok. Pinagpa ng grupo na dapat ay pareho ang standard na sinusunod sa mga ordinaryong manggagawa sa gobyerno na kapag hindi pumapasok, walang sweldo at tanggal sa trabaho, hindi tulad ni Senador Bato umano na tuloy ang kanyang sweldo at ginagastusan pa ang kanyang opisina. Nagpunta po tayo dito sa Senado bago pumunta sa EDSA para maghain ng complaint sa Ethics Committee laban kay Senator Bato de la Rosa dahil alam naman po natin naging absent siya mula Nobyembre pa, hindi siya nagpapakita at hindi siya pumapasok. So ang pagtingin po natin dito ay napakalino na pagtalikod sa kanyang responsibilidad bilang senador. Napakandami pong trabaho ng isang senador. Napakarami natin issue na kinakaharap, maraming batas ang pending at siya po ay chair ng maraming committee. At ang mga committee sa to ay hindi nakakapag-convene dahil siya ay hindi nagpapakita. Ang gusto po natin ipahayag dito ay yung mga ordinaryong manggagawa. Kapag hindi ka nagpakita sa trabaho, tanggal ka sa trabaho, diba? Same standard, same ethical standard po dapat ay nakikita natin sa mga nahalal natin, opisyal ng bayan, katulad ng isang senador. So, yun po ang hiling natin. Ano pong hiling ninyo? Samantala, dito muna tayo sa good news. Yun. Ay, puro na lang masasamang balita. Tama. Sige, good news naman tayo. Para po sa mga manggagawa ng Davao Region, particular na yung mga minimum wage earner. Matataasan na daw po ang sahod sa mga minimum wage earners sa susunod na buwan. Ito'y dahil inaprubahan na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 20 pesos na increase sa arawang sahod ng mga obrero sa agriculture sector at 30 pesos naman para sa non-agriculture sector. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang naturang desisyon ay pinagtibay na National Wages and Productivity Commission. Idinagdag pa ng DOLE na ang increase ay patutupad sa pamamagitan ng 2 tranches. Una po ay sa March 13 at ang pangalawa naman ay sa September 1. Sa oras na may patupad, ang magiging daily minimum wage na sa Davao Region ay 525 pesos mula sa dating 505 para sa agriculture sector. 540 naman mula sa dating 510 para naman sa agriculture sector. Tinatayang aabot daw po sa mahigit 66,000 minimum wage earners sa Davao Region ang makikinabang sa naturang adjustment. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, 3 pang luxury cars na pagmamay-ari ng kontrobersyal na mag-asawang Diskaya ang matagumpay daw pong naisubasta na.
ng Bureau of Customs. Sa kabuang 12 sakyang isinalang sa bidding nitong ngayong Miyerkules. 7 dito ay pagmamay-ari ni Sara at Pacifico Discaya na dawit sa mga maanumalyang flood control projects. Nagresulta ang nasabing auction sa kabuang koleksyon na 25.7 million pesos matapos mabili ang 3 sa mga nasabing sasakyan. Kabilang po sa mga naibenta ang Lincoln Navigator na nakuha ng Cantinetta Espresso Concepts sa halagang 6.9 million pesos. Nabili naman ng Igorot Stone Kingdom Incorporated ang isang Cadillac Escalade sa halagang 6.6 million pesos. Habang ang Bentley Bentayga naman ang napanulunan ang nakuha ho ng TDY Consumer Goods Trading sa halagang 12.1 million pesos matapos ang mainit na bidding. Ayon po sa Customs, ang lahat ng kitang naliko may agad na ireremit sa Bureau of Treasury para magamit sa iba pang mga proyekto ng gobyerno. TNT Top News Trending Worldwide. Sa TNT Global News, birth rate sa South Korea tumaas daw ho nitong 2025. Ayon po yun sa Ministry of Data and Statistics. Sa ibalita mo yan, Wina Pearl Hesoro. Bahagyang tumaas ang birth rate ng South Korea sa ikalawang sunod na taon noong 2025. Ayon sa datos ng pamahalaan, isa ito sa mga palatandaan na maaaring unti-unti nang nakakabawi ang bansa mula sa matagal ng problemang demograpiko. Batay sa paunang datos ng Ministry of Data and Statistics, umabot sa 0.80 ang total fertility rate noong 2025 kung saan mataas ito kumpara sa 0.75 noong 2024. Habang noong 2023 naman naitala ng bansa ang pinakamababang birth rate sa mundo na 0.72 matapos ang 8 sunod-sunod na taon ng pagbaba. Sa kasalukuyan, may populasyon na 51.8 million ang South Korea. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pelasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, NU Lady Bullpups pinataob ang Ateneo sa UAAP Girls Basketball. Report mula kay Kyle Bullias. Kyle. Isang panalo na lamang ang kakailanganin ng National University Nazareth School at masasweep na nila ang elimination round ng UAAP Season 88 Girls Basketball Tournament. Kasunod ito ng pagpapataob nila sa Ateneo Blue Eagles sa score na 107-49. Sa first quarter pa lamang ng laro ay nagpasiklab na agad ng NU matapos lumamang sa score na 37-9. Nanguna rito si Hasley Malyari na nagbitaw ng 14 points with 4 rebounds at 2 assists. Sumunod naman si Zayden Rosano na may double-double score sa kanyang 12 points at 16 rebounds. Sunod nilang makakatapat ang University of Santo Tomas na tinalo na nila sa first round ng tournament. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa atin namang showbiz, Liza Soberano invited sa 53rd Annie Awards. Siya daw po ay magiging stage presenter. Ang detalye, balita mo yan, Don Carlos. Invited at hindi nagpahuli ang aktres na si Liza Soberano sa pinakamalaking gabi sa mundo ng animation sa 53rd Annie Awards sa Los Angeles. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Liza na tila prinsesa ang kanyang naging aura ng kunin bilang isa sa mga stage presenters sa nasabing awards night. Nagpasalamat ang aktres sa kanyang team na Forgotten Island sa napakasayang star-studded experience. Matatanda ang bumalik sa California, USA si Liza noong 2022 para i-pursue ang kanyang Hollywood dream kung saan lumabas na siya sa isang horror comedy film bilang supporting actress. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:01 ng gabi.